Itong San Miguel Beermen daw ngayon ay tinitignan yung posibilidad na i-trade itong si Mawala Tautua dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit naman nitong si Kai Balungay. Si Tautua ay matagal ng sentro ni Coach Leo Austria pero ngayon mukhang napapanahon na raw ayon dito sa mga insiders para ikonsidera na nila na kumuha ng panibago at ang napipili nga nila ay itong si Kai Balungay na naglalaro ngayon para dito sa Phoenix Fuel Masters. Ang magiging palitan dyan for bali straight up ito, walang mga draft picks na kasama, although kung hindi raw papayag yung trade committee dahil mas matanda si Tautua kay Balungay, baka magsama ng second round draft pick itong San Miguel Beermen. Kung ito ay matutuloy, magiging Tautua at second round draft pick para dito kay Kai Balungay. Ngayon, itong San Miguel Beer, maliwanag naman kung bakit nila ito gustong gawin dahil nakikita na nila na itong si Kai Balungay mukhang nababagay dito sa San Miguel pagdating dito sa kanyang estilo ng laro, lalo na at ang kinakailangan ngayon ng San Miguel Beermen ay yung mga players na merong athleticism na magko-complement doon sa laro ni Junmar Fajardo. At itong si Kai Balungay, yan ang pinakamagandang option ngayon na available para dito sa SMB. Siyempre, hindi naman madaling pakawalan to si Mawala Tautua dahil naging malaking parte na yan ng San Miguel pati na nung kanilang mga kampyonato. Pero sabi nga nila, kung makikipag-trade ka sa independent team katulad ng Phoenix, kinakailangan magaling din na player yung bitawan mo. Kung sakaling matuloy ang trade at mapunta sa San Miguel, itong si Kai Balungay, magbabago ang kompleksyon ng kanilang frontcourt at magiging mas ready na sila pagdating dito sa pakikipag-match up doon sa mga mabibilis na mga teams katulad ng Converge FiberXers at itong Titan Ultra. Kaya nga hindi na ako nagugulat na itong San Miguel Beer talaga susubukan na ma-acquire na ito si Kai Balungay as soon as possible. Ang Barangay Ginebra naman daw ay interesado na makuha ang guard na si Jason Brickman. Hanggang ngayon kasi si Brickman ay hindi pa naglalaro para dito sa Meralco Bulls at nasa MPBL. Kaya hanggang daw ay mukhang susubukan ng Ginebra na i-acquire ang nasabing guard kapalit naman nitong si Nards Pinto at isang second round draft pick. Sa ngayon kasi nakikita na ng Barangay Ginebra na itong Meralco sobrang dami ng mga guards nila at baka mapilitan sila, napakawalan na rin itong si Jason Brickman. So baka susubukan ng Barangay Ginebra na makuha ang nasabing player. Si Brickman ay nagkalaro na sa ibayong dagat sa iba't actually ang dami ng bansang pinaglaruan niya ni si Brickman kaya hindi na nakagugulat na ito'y tinatawag na veteranong rookie. Dahil rookie siya sa PBA pero sa totoo lang ang dami na niyang experience pagdating sa basketball. Kaya nga nakasisiguro tayo na ang laki ng may ambag nito si Brickman kapag siya ay napunta dito sa lineup ng Barangay Ginebra. Ngayon naman kung sakasakali na matuloy ang nabanggit na trade, hindi naman malulugi dito ang Meralco Bulls dahil magkakaroon sila ng isang defensive player na si Nards Pinto na naglaro na dati dito sa Meralco. Kung maalala ninyo, nung naging unrestricted free agent si Pinto, lumipat siya sa Ginebra. Ngayon naman daw baka ibalik siya ng Ginebra dito sa Meralco kapalit nga nitong si Jason Brickman. Hindi si Brickman ay 34 years old na pero ang Barangay Ginebra naman ay nasa tinatawag na win now situation kaya gusto na talaga nilang makuha si Brickman at magiging magandang kakomplement yan dito kay Scottie Thompson pati na dito kay RJ Abarientos. Kaya ito magandang makikita nating labanan nitong Meralco Bulls at ng Ginebra sa susunod na sila magkita kung matuloy nga nabanggit na trade. At alam natin na meron pang mga ibang binabalak itong si Coach Tim Cone para masiguro na yung mga kakulangan sa roster ng Ginebra ngayon ay mapupunuan sa kaagad-agad na madaling panahon. Good news naman to para sa mga fans ng PBA. Inanunsyo ng liga na magiging available na sa YouTube lahat ng mga games nila. Wala nang mga delay at ito ay wala na ring hadlang kung kayo nasa ibayong dagat at gusto nyo manood ng games. As alam natin na isa to sa mga nagiging kritisismo dati sa liga na ang hirap panoorin ng mga games nila dahil kalat-kalat yung mga channel at available sa iba't iba pang mga apps. Minsan yung mga apps naman kung saan ni-stream yung laro ng PBA ay nawawala yung signal. Ngayon, kapag naging available na yun sa YouTube, ang ganda nito para sa mga fans dahil syempre mapapanood na nila ng live at ang matindi pa rito, available to sa kahit saang bansa. So hindi sabihin natin hindi malilimit yung mga nasa Pilipinas lang. Kahit sa ang kampanig ng mundo, pwede mo nang mapanood ng PBA basta meron kang internet. Kaya nga ito isang magandang hakbang para sa PBA para lalong lumaki yung reach nila. Siguro ang dahilan kung ba't hindi ito ginawa dati ng PBA, baka naisip nila na
magiging kakompetisyon nito yung kanilang mga app na ginagamit. Pero actually, sa totoo lang, itong pag-e-air nila o pag-livestream ng mga games sa PBA, magiging additional source of revenue pa yan. Dahil syempre, pwede ka namang maglagay ng mga ad doon sa mga games. Kaya nga sa tingin ko, at magiging mas malaki pa ang reach nila. Mas maraming mga fans ang manonood ngayon dito sa liga at yan naman talaga ang habol na PBA. Dahil syempre, mga produkto na ina-advertise ng mga teams ngayon, mas maraming mga fans ang makakakita niyan. Dahil syempre, sa bandang huli, ang PBA ay isang negosyo. Kaya ito yung magandang hakbang na ginawa ng liga at sigurado, maraming mga fans ang matutuwa dito. For once, meron nagawang maganda talaga itong PBA at kinakailangan bigyan natin ng kredito dito si Commissioner Willie Marcial at yung PBA Board of Governors na maganda talaga to. Lalo na para sa mga fans na nasa ibayong dagat na hindi nakakapanood sa liga dahil nga yung mga app ay restricted lamang para dito sa mga nasa Pilipinas dati. Ang Terra Firma Jeep ngayon ay nagbabalak na gumawa ng isang malaking trade para dito kay Mark Nonoy. Mukhang ready na raw ang Terra Firma na pakawalan yung kanilang guard. At ang magiging kapalit nito, depende na lang kung saan team sila makikipag-usap. Hindi naman daw limitado ang Terra Firma dito sa SMC at pwede silang makipag-usap kahit nasa Converge at sa iba pang mga teams basta maging okay daw yung kapalit. Mukhang itong si Mark Nonoy ay sabi nga nila napatunayan na niya dito sa stay niya sa Terra Firma na talagang isa siya sa mga mahuhusay na players ngayon sa PBA at talagang magandang maipapakita niya kung saan man siya malipat. Itong si Nonoy din ay bukod sa magaling na scorer ay pati sa depensa maaasahan at yan ang dahilan kung ba't ang daming mga teams ngayon ang gustong makakuha dito. Ito rin yung magiging isa doon sa mga rason kung bakit ang paniwala ng karamihan itong si Mark Nonoy ngayon ay isa na dito sa mga posible na i-acquire ng Barangay Ginebra na naghahanap ng point guard o ang San Miguel Beer din at posible rin na baka ang TNT Tropa or ang Meralco or ang NLEX Road Warriors. Nandyan din siyempre itong alam natin rin Converge Fiber Excels at Phoenix. Ang maliwanag dito, itong Terra Firma Jeep hindi pa tapos dito sa pagre-rebalance o balance ng lineup nila at asahan natin na magkakaroon pa ng ibang mga movements na gagawin itong si Coach Ronald Tubid at ang management. Siyempre, ito naman talaga yung inaabangan ng marami pagdating dito sa Terra Firma pati na sa Blackwater dahil yung mga moves nila para mag-adjust ng lineup ay kadalasan nilang ginagawa yan kahit kalagitnaan na ng season. At isa yan sa mga pinaka-exciting na parte. Pwede rin na may kinalaman ito dito sa malapit ng pag-sale ng Terra Firma pero hindi pa natin natitiyak kung ito ngayon matutupad dahil marami pang tinatawag na pagbabago na pwedeng mangyari dito sa lineup ng Terra Firma at pag na nating alisin yung posibilidad baka pati Blackwater. Binabati natin yung ating mga regular na mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, Espejo at Rosales family, pati na rin si Michael D, si Anthony Alon, si Ronald Berbosidad, si Katsakino Dukusin, binabati din natin si Donel Santiago, pati na rin si Andrew Reyes at itong si Joshua Giray, si Dexter Domer, si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, si Dexter Domer at si Judy Villarosa at ang iba pa.